magastos daw ba ang maging trail rider? So sasagutin ko po yan base doon sa experience ko mula nung mag-start akong mag-trail 2 months ago. So number 1 po, syempre doon sa motor na gagamitin. Ang pagte-trail po kasi katulad din yan ng sa magmo-motor ka sa city. Kung mapili ka or maselan ka sa motor, syempre hindi mo matutuloy yung hilig mo. Kasi kung maghihintay ka pa na makaipon ka para mabili yung mamahaling motor, hindi matutuloy talaga yung balak mo. So ako, ang ginawa ko kasi, pumunta ako doon sa pinakamurang motor na pang trail na nakita ko. Which is ito nga pong Rusi KRY 150. Pero meron pa po palang mas mura dito. Natutunan ko na lang nito lately. Meron din po palang available sa microbike yung MCC 150 na mas mura dito. Kaya naman ito ang pinili ko kahit na sabihin yung hindi branded. Pagka kasi magte-trail ka, katulad ko, hindi ko naman alam kung matututunan ko ba yan or ma-enjoy ko talaga. Although, sa tingin ko naman, may laban-laban ako dyan kasi dati na ako nagte-trail sa mountain bike. Pero ibang kwento syempre pagka lumipat ka na sa motorcycle. Kaya ang nasa isip ko, hindi ko kailangan bumili kagad ng mamahalin kasi baka mamaya hindi ko naman ma-enjoy or hindi ko matutunan or ma-injured kagad ako. Sayang naman kung bibili kagad ako ng mamahalin. So ang ginawa ko po, pumunta ako sa Rusi, kumuha ako ng hulugang motor. So ang down payment po nito 5,000 pesos lang. Tapos ang hulog niya is 2,600 pesos a month kung on time kang maghuhulog. Sa 2 buwan na nagtitrail ako, na-enjoy ko naman at hindi naman po ako na-injured. And then, okay naman po yung performance ng motor. Kaya, sa tingin ko, pwede ko na tong i-keep sa ngayon. Kasi guys, kung hindi ko po yan na-enjoy or na-injured ako or something na magbibigay sa akin ng dahilan para hindi ituloy, hindi malaki yung mawawala sa akin. Pwede ko naman kasing isoli yan sa Rusi at sabihin kung hindi ko na itutuloy. So, number 2, kung ang focus mo sa pagra-ride ay skills, hindi siya masyadong magastos. Kasi alam nyo guys, yung pagiging magastos nasa mindset yan. Katulad na lang po nung kakwentuhan ko nung isang gabi. So kabibili ko pa lang po ng bike, tuwing magkukwentuhan kami, ang nababanggit niya sa akin is mag-target ng better bike. So maraming better bike talaga. Meron diyang Honda, Yamaha, Suzuki, KTM. Pag yun ang target mo, hindi ka matutuloy talaga sa gusto mong gawin. So ang number 1 na target ko po kasi is skills. Kailangan matutunan ko siyang magamay kung ano siya. Later on na lang ako talaga mag-a-upgrade. Pero hindi ko naman sinasabing wala akong ina-upgrade dito. Pero unti-unti, hindi mabigat. Katulad ngayon, gusto ko sana mas malaki yung gulong. Mas may advantage kasi kung mas malaki yung gulong. Pero sinasanay ko yung sarili ko na yung ako ba ang mag-adjust, hindi yung motor. Kasi pag dinevelop mo yung skills mo, di lalo kang mas magaling kapag napalitan mo na yung mga gusto mong palitan. Dito sa motor na ito, ang mga napalitan ko pa lang is maliliit na mga bagay. Halimbawa yung shifter, pinalitan ko po kasi yung shifter nito, yung stock niya, bakal na manipis Pagka nasabit, mababali. Actually, meron kaming kasamahan na nabali yung shifter niya. Napilitan pa siya tuloy bumili ng pang TMX. So sayang lang din yun. Tapos saka siya bumili ng mas maayos. So bumili ako ng shifter, magkano lang? 300 pesos lang. Merong mga mamahalin, pero yung binibili ko yung hindi mamahalin. Yung sakto lang, pero hindi naman yung mga putyo-putyo masyado. At saka kung halimbawa, ang target mo sa motor mo gumanda ng gumanda yung itsura, mapapamahal ka talaga. As long as may gagastusin ka, hindi mauubos yung pagkakagastusan mo. Kung ang target mo is gawing pang show or maipakita na maganda ka mag-build, mahal talaga yun. Ngayon, kung ang target mo magte-trail ka lang, gagastos ka pero hindi yung tipong magkakautang-utang ka para lang ma-enjoy mo yung pagte-trail. Alam nyo kasi guys, kapag ka nagte-trail kami, kumisa may mga nasasalubong kami doon na mga lokal. Ibig sabihin taga ron sila. Ang uhusay mag-trail, ang gamit ng motor noon, minsan wave lang na minodify nila o kaya naman mga TMX na ginawa nilang pang off-road. Pero kung tutuusin yung mga motor na yun, hindi talaga pang trail yun. Pero makikita nyo sila ang uhusay. Na-develop nila yung skills nila using kung ano yung equipment na meron sila. Kumisan, di ba, nakakahiya naman kung halimbawa, bago ka palang magte-trail, tapos bumili ka ng KTM kaagad. Yung pinakamahal na KTM pa binili mo. Pagkatapos, pagpunta mo dun sa trail, makakasabay mo, mga nakalumang bike lang na mukhang pang Mad Max, pero lintik mag-trail. Di ba nakakahiya kumisan yung ganun? Na daig ka. Noong mga ang bike ay putyo-putyo lang.
Ako yung mga sinusuot ko, although makikita nyo yung Fox, hindi ako bumibili talaga nung mga mamahalin, yung mga original. Kasi marami akong priorities na dapat pagkagastusan bukod dito. So pwede naman itong mga mumurahin lang, so yun lang binibili ko. Katulad nitong guantes ko. So itong guantes ko, ito pa yung ginagamit ko nung nagma-mountain bike ako. Magkano lang to? 80 pesos lang. Yung mga protection ko sa sa katawan, mas maganda syempre kung bibili ka ng mga mamahalin. Mas subok 'yon. Ibig sabihin, mas mapoprotektahan ka no sa sport kasi na ganito. Mahalaga yung protection. Pero medyo may background na ako kasi sa sa pagtitrail sa mountain bike nga lang. Sanay na akong matumba, sanay na akong sumimplang. Alam ko yung gagawin ko. Kaya ang mga binili ko lang yung mga mumurahin lang din katulad nito. Parang wala pa yata 300 pesos to sa binte at saka sa braso na. Sabi nila kailangan talaga naka-trail boots ka. Ang problema ko kasi sa trail boots nung makita ko parang hindi ako magiging komportable. Naghanap muna ako ng mumurahing hiking boots. Magkano lang to? Wala pa 1,000. Pero very effective din. Maganda siyang gamitin, promise. Hindi nga lang siya masyadong mataas. Kailangan kasi sa nagtitrail, protektado yung shin mo Meron naman akong shin guard ito. Ngayon, ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung sintas. Tapos tinahi ko yung dila niya. Tinahi ko na yan. Deceiver naman yan. So madaling isuot at saka ilabas yung paa. Magkano lang? 1,000 lang. Protektado yung paa ko. Hindi nga lang siya waterproof. Pagka nailubog mo sa tubig to, hahakot to ng tubig. Madali lang so, gaganyan mo lang siya. Ayan. Pasuot na. Tapos i-strap mo lang dito. Yan, ganun lang. Itong bag ko, school bag ng anak ko. Tapos, dahil vlogger ako, tinahi ko dyan ito, yung lagayan ng cellphone. Para pagka, halimbawa, gusto ko ng POV, wala pa kasi akong action cam na maayos Nakabili ako ng action cam, yung SJ cam. Hindi siya masyadong maganda, hindi siya masyadong stable. So, bumili ako ng cellphone dahil kailangan ko na talaga ng cellphone. Bumili ako ng Samsung na A56 yata yun. Yun, maganda yung stability control niya. Nagagamit ko siya pang POV. Ayan, ganyan lang. Tinahi ko lang siya dito sa strap. Ganyan lang. Napasok ko lang dyan. School bag ng anak ko yan. And then, pagka nagte-trail ka, kailangan mong hydrated palagi. Meron silang binibili na bag na yung merong bladder, tapos may straw na gano'n. Pero ako kasi, mas gusto ko yung ganito, babaon ng ganito. Ito, galing to sa Isuzu. Sponsor natin yan Hello po sa mga taga Isuzu. Isuzu Valenzuela. Mas gusto ko yung ganito kasi mas tumatagal yung lamig. Mas nako-quench kasi yung thirst ko pagka malamig yung iniinom. Ito pa. Ito, kailangan mo na helmet. So, ang helmet ko ngayon, yung dati kong helmet sa pagma-mountain bike. Hindi ko rin to binili. Ni-sponsoran to. In fairness, mas masarap gamitin yung helmet ng mountain bike, yung full face. Kasi ang gaan. Tapos malamig, maraming butas. Kaya nga lang ito, syempre, pag nasita kayo sa highway, bawal to. Ako, kaya lang ito gamit ko. Malapit lang kasi itong trail sa bahay namin Hindi ako dadaan ng may mga checkpoint. Tapos, dinoktongan ko lang yung visor niya. Kung makikita nyo, yan. Itong pinandoktong ko dyan, mating ng sasakyan na luma. Ayan, kita nyo, gastado na. Ginupit ko yan, tapos dinoktong ko dito. So, kailangan mo rin ng ekstrang lalagyan, katulad nito. Para dun sa, halimbawa, cellphone or mga gadgets mo. Ito, yan, meron ako nito sa manibela. Yan nakalagay yung pera ko. Tapos, dyan din nakalagay ito. Sponsor ko rin to dati. Ito, parati ako nagbabaon nito sa trail. Electrical tape. Mahalaga yan Tapos, dito nakalagay yung pang bomba ko ng hangin na yan. Galing din sa sponsor natin to sa Jowa. Dati na po kasi akong vlogger, kaya lang vlogger ng mga kotse. So, dun po sa kabilang channel natin, doon tayo doon Medyo naging successful tayo doon, marami tayong subscriber doon. Marami rin tayong mga naging sponsor. Ito pa guys, pagka kayo nag-trail, yung motor nyo kasi, maya simple lang yan. Tapos, maya, merong madadamage dyan. Ang pagtitrail kasi, yung motor mo, sinasubject mo siya sa mga bagay na mahihirap na hindi kakayanin ng mga ordinaryong motor, yung mga city bike. Durog ang city bike nyo dito sa trail pagka dito nyo yan dinala. Ngayon, itong KRY, kung mababasa nyo nga yan dito, pakita ko sa inyo to. Ayan, may sticker yan dito. Ayan Yan, basically ang sinasabi niyan, itong motor na ito ay ginawa
pang trail. Hindi siya nire-recommend na gamitin sa city. Pero pwede naman. Kaya lang hindi mo mahanap sa kanya yung comfort, yung speed sa city. Low speed kasi ito eh. Ang focus kasi nito is torque, hindi naman speed. Pero pwede mo rin patulinin. Nasa sa'yo yan kung paano mo siya isi-set up. Kahit yan made for trail, mayat maya madadamage, magagasgas, may mabibiyak, may mapuputol, mayroong mga tutunog na alam mong may sira. Kailangan kahit papano mag-attempt kayo na gumawa or matutong gumawa, mag-DIY. Kasi guys, pag hindi kayo marunong gumawa, ang mangyayari sa inyo, mayat maya magpapagawa kayo. Pag nagpagawa kayo, doon kayo magiging mas magastos. Ngayon halimbawa katulad ako nitong nakaraan, ginawa ko tong gulong. Ito, naglagay ako ng rim block. Yung rim block kasi kailangan siya nagtitrail para iwas flat at saka mas grip, mas malakas yung grip. DIY ko lang yan. Bumili ako nung pangsikwat, bumili ako nung rim block. First time ko lang yan ginawa, inaral ko. Sa paggagawa ko po niya, nasikwat ko yung interior, nabutas ngayon yung interior. Kailangan kong ipa-vulcanize. So nagastusan ako ng konti. Pero after naman nun, natutunan ko na siyang magsisikwat ng gulong, na ikabit ko yon. Hindi na ako nagbayad ng magkakabit ng rim block. Tapos natuto ako ngayong gumawa ng gulong, natuto ako magsikwat, natuto ako magbalik. Sa susunod na gawin ko yan, halimbawa nag-upgrade na ako ng mas malaking gulong, tapos maglalagay ulit ng rim block, hindi na ako babayad sa iba kasi marunong na ako. Katulad nito guys, ayan oh. Ito, pinutol ko yan, tapos inilipat ko ng posisyon doon sa mas ugma sa paa ko. Ako na lang ang gumawa niya, winelding ko kasi may welding machine ako, mura na naman welding machine, wala pang 2,000. Ako na gumawa niyan. Ito, katulad nito, pinutol ko to kasi masyadong mahaba. Ito, may ganyan yan kasi, may ganyan no. Pinutol ko, tapos binilog ko to kasi masyadong mahaba para sa akin, maya na lang tumatama sa shin. So yun lang guys, ang point ko ba is ang pagiging magastos, pagka ang mindset mo, bili, upgrade, talagang magastos. Kasi hindi mauubos ang mga bagay na pwede mong bilhin. Pero kung ang focus mo is skills, gusto mong matuto, gusto mong ma-enjoy, hindi siya ganun kagastos. Kumbaga practicality lang. Paubrahin mo yung mga bagay na meron ka. Huwag bili ng bili. Kasi kahit sa namang hobby, kahit sa pagmumotor or pagbibisikleta or sa kotse, pag ang tingin mo dun sa kung ano yung meron ng iba, maiinggit ka, magagastusan ka na magagastusan. Kailangan ang tingin mo dun sa kung ano yung meron ka. Huwag kang tumingin dun sa iba na bakit sila meron nun. Doon nagsisimula yung inggit. Ang titingnan mo palagi na ako meron ako nito, yung iba nga wala nito eh. Doon ka magiging matipid, huwag kang mainggit. So yun lang guys. Siguro sa susunod na pagkukwentuhan natin is, kasi ang tanong naman nila sa akin, hindi ba delikado yung ginagawa nyo? Yun ang tanong sa akin. Siyempre nakakatakot yung mga pinaggagawa namin. Yan po susunod natin pagkukwentuhan sa susunod na episode. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood.